Oh, check. Check mic, check. Hello, Paps, record ko lang tong, yung video. Bale, wait lang. Dito sa Babs, reviewin mo tong video na to, ah. Pansin mo tong, page 10, yung exterior elevation. Kahit ako kasi sinukat mo lahat eh. Hindi mo binabasa na itong isa, demolition version ng building. Itong isa, yung final version, yung new version. Kita dito, nakasulat dito, number 2. Sabi dyan sa number 2, remove existing masonry kasi gagawing expanded opening for new glazing door. O, gagawing door daw. So, demolition yan. Hindi mo yan susukatin. Diyan mo lang makikita before, ito after. After, dating brick lang yung dating brick hall. Ngayon, lalagyan na ng pinto. Same din dito. May lintels pa nga yan dyan sa ibaba, pero di ko na nadagdag, pero automatic na yan. May presyo naman kami, nag-add naman ng 2.5 dito. Kasi, tapos, eto, di ba may sinend ako sa sample ng reference picture ng Babs? Kasi itong branch na to, baka hindi pa to nag-exist. Kung makikita mo yung mga branches, may mga poste talaga, pero sa likod, tuloy-tuloy naman yung pader. Hindi naman nakadikit yung poste sa sa likod eh. I mean, kita mo yung column. Hindi naman nakadikit sa likod. So, lahat napipinturahan sa ibabaw. So, ang ginawa ko, tingnan mo, kung sa paraan ko ng pagsusukat, lahat dinaanan ko, pati likod niya, pati yan, dinaanan ko yung column. Kasi yung likod niyan, pipinturahan yung likod ng bawat poste, di ba? Lahat ng bricks, existing CMU wall. Dinaanan ko, pati likod nila. Ito, assume na lang to na brick pa rin ng part na to sa likod nito. Dinaanan ko. Ito, EIFS to eh. Titignan mo maigi. Tapos hindi ko sinukat lahat. Sinukat ko yung mga new lang. New. New. New, nakasulat din new. Ito yung exterior. Tapos, ganun din dito. Sinukat ko mula dito. Kasi poste yan eh. Baka outside column yan, katulad ng mga to, nasa picture. Tapos sa likod, may pader. Kaya, sinukat ko yan siya kasama poste. Pero sa totoo lang, sinusukat ko talaga dyan yung likod ng column. Tapos, yung mga poste, kung makikita mo tong violet na to, existing coping to be painted. Coping yan. Yung coping, yung parang lata na letter L. Kalimutan ko, may tawag sila papa dyan eh. Coping above wall. Minsan parang lata yan na tinatakip. Ganyan para di mapasukan ng tubig. Coping. Minsan letter L lang yan pag nasa gilid ng wall. Ang coping yung part na yan. So, kaya ko yan. Tapos, assume ko na lang yan. Base sabi kasi sa Google, between 8 to 24 inches daw. Wala akong naglagay na lang ako ng range. Assume 8 to 24 inches. Coping. Tapos dito sa 7 na yun, coping to be painted. Cornesa. Ang cornesa lang naman, matik. Ang cornesa, kung intindi mo, design lang talaga yan, papalamuti ang cornesa, existing cornice to be painted. Pinag-iwalay ko, sabi dito existing cornice and coping to be painted, di ko pinagsama yan. Yung dilaw, yan ang cornesa, yung violet, yan yung coping. Actually, mali pa nga yung tinuturo na itong araw dapat sa ibabaw yan Pero hayaan mo na yan, kasi yan yung tinuturo niya, dyan ako nagsukat. So, ito, dilaw, cornesa yan. Cornice. Exterior cornesa. Yan.
Ayan ang cornesa, ayan o. Parang wood base to, katumbas ng wood base sa paa. Ayan. Di, typical din yan, minsan, 6 to 10 inches. Kaya di rin natin sure. Minsan, wala namang 4 inches ata yan, mas yan, kasi pa-islant yung yan eh. Ang ginawa ko niyan, paikot yan eh, paikot sa poste. Ginawa ko niyan, 4 na bilang to. 1, 2, 3, 4. Paikot yan eh, paikot sa poste. 1, 2, 3, 4. Ganon din dito, 1, 2, 3, 4. Kasi paikot, 1, 2, 3, 4. Cornesa to eh. Gets mo? Bilang ko dyan, 1. Isipin mo yung poste eh, kung 4 na paikot sa poste. Kasi ganito yun wait nga lang. Cornice on column. Ayan paikot yan 1, 2, sa kabilang gilid din, 3, 4. Tapos ang typical niyan, minsan magulo, minsan 6 inches, 10 inches. Kasama pa to, kasama pinababaw, tapos gilid. Isang dimension count na lang yan. So ganun siya. At lang, nag-reply siya, nag-chat si Fernando. Tuesday. Then, ito. Balikan kita. Same din dito, demolition, new. So, intindi mo yan, hindi susukatin mo lang lahat. Tapos yung mga column, binilang ko yan. Etong isa, 21 feet high. Sabi naman dito sa column sa number 3, number 3, entire EIFS and or CMU pillars to start to be painted. So pwedeng ang column daw EIFS, pwede rin siyang column na EIFS, or pwede siyang column na CMU. Ito example ng halo, CMU with EIFS wall. So ang count ko niyan, 21 feet, column with CMU pillar, EIFS with CMU pillars to be painted. Ito EIFS lang, 27 to 31 feet high, kasi pinag-isang bilang ko na lang tong 27 feet na column, tapos 31 feet, kinakount ko yan. Tapos ang niyan 4x4, kasi sinukat ko yan 4x4. Counted yan, column yan, paikot yung pintura niyan eh. Kasi kung titignan mo nga to, example Wednesday, okay, paikot ang pintura. So ganun din sa page 2, kinakount ko yan. Nagpasobra nga ako ng count yan para safe. Ay, hindi ko pa sinobra, kasi ito yung front nabilang ko na yan. Tignan mo, paikot paikot ang cornesa, paikot din ang pintura. So yung cornesa, 4 na bilang talaga yan. 4 na bilang. Ito nga, nabilang ko na talaga to sa harap pero inulit ko lang dalawang guhit para kabilaan. May pasobra lang ang konti.
Ayan o. Nagigets mo ba? Paano ko sinukat yan? Tapos, yung existing wall, yung pinto. Eto, nabilang ko na talaga to sa interior. Nabilang mo na to sa interior eh. Pero dinagdag ko na lang, may pasobra lang. Kasi exterior paint naman gagamitin dito sa labas. At least may pasobra lang. Kasi exterior paint naman yan eh. Tapos ito, canopy. Yung canopy naman, itong number 10, ayan o, wala tayong dimension dyan sa harap kung gaano kalapad yung canopy. Ayan o, existing metal canopy to be painted black. Yung canopy, ayan o, yung canopy, dapat ganito yung itsura, ganyan o, mga ganyan. Pag metal canopy, metal, ganyan. Ayan, mga ganyan. Common to, ito. I think, ito yan, metal canopy sa commercial. Ngayon, dito sa drawing, hindi sinabi kung gaano kalapad, kalaki ba. So, makikita ko yung metal canopy sa roof plan. Sa roof plan ko yung sinukat. Ano, existing metal canopy to be painted black. Sa roof plan. Kung wala sa roof plan, dito yung dapat eh, 2 pinto yan eh. Ano, 1, 2. Kung wala sa roof plan, wait lang. Punta ako dito sa ceiling plan o kaya sa floor plan. So, dun sa floor plan or construction plan. Hanggat makita ko yan. Kaso wala talaga, ginawa ko. Ito existing pre-finish canopy itong number 27 na to. Sabi dito sa 27, new metal canopy over existing landing area. Pre-finish yan o, pre-finish. Kinopya ko yung sukat niyan, tapos nilagay ko dito. Metal canopy. Assume ko na lang, pati yung lapad niya, binase ko naman dito. 8'11 or almost 9 feet. Tapos ganun din dito, ano, 8'10 na nga lang to eh. Basta malaga dyan, at least may nasukat man lang ako metal canopy. Ganun siya. Lami. Wait lang, may nagre-record. Wait lang. May wait lang, nagre-record akong video para kay Papu. Tapos, ano, nakikita mo to, painted column. Ayan o, 29, typical. Painted bollards. Alam mo naman natin kung ano yung bollards eh, new pipe bollards painted yellow. Ayan o, 29. Sinabi rin yan dun sa, ano, sa finish floor plan. Na may pipinturang painted bollards. Diba? Kung naintindihan mo, may sinabi dun sa finish floor plan. Ayan o, may paint number. Ayan o. Paint number 4. Rear bollards. Gas pipe. Roof hatch. Roof ladder. Bagay, hanapin mo yan kung saan yung mga bollards na yan. Pag wala dito sa drawing dito, hindi mo makita dito. Ito nga, makita siya eh. Kaso hindi naman sinabi eh. Hindi tayo sure kung bollards yan. Pero matic bollards yan eh. Dito ko siya na-confirm sa 29. Tinuro na ito, 29. Typical bollards. So, makikita gaano kataas yung bollards. Normally, 36 inches high lang yan. Sa bollards, ito itsura niyan. Alam mo naman na tayo mga bollards eh. Ano. Ayan o, painted bollards, dilaw. Yan. Yan ang bollards. Safety yellow yan. Ang taas niyan, minsan, may babasa mo naman yan sa structural minsan. Hanapin mo lang dito sa page kung saan may kita yung bollards. Nakita ko yung nakaraan eh. Hindi ko lang alam kung saan ko na ano. Sa framing front plan nata. Ay, kagabi nakita ko yan.
So, counted siya. Ang nilagay ko dyan, 3.6. Ayan o. 3 feet and 6 inches high times 6 inches diameter. Yan ang standard ng mga bollards. Tapos, ano pa ba? Mali pala yung 36 inches. 3 feet and 6 inches pala. Tapos, ano, yung roof hatch sa interior. Yung roof hatch, count yan, by count. Ano, existing roof ladder. Inano ko lang base sa taas. Kasi 13 feet high yung pinakamataas na height ng 13.4 feet yata pinakamataas na wall. Nilagay ko na lang dito, 14 feet high. 3 feet wide. Yung lapad. Kasi yung dimension ng ladder, pinuntahan ko, magulo. Hindi sinabi in detailed. Tapos yung roof hatch, sinukat ko yan dun sa roof hatch section. Sa roof section. Yung lapat, 3 feet. 3.4 feet by 3.4 feet. Almost 4 by 4. Pwede rin naman 4 by 4. Ganun siya. Yung sinabi pa nga, meron pa nga dito, di ko na nakita eh. Pero alam ko, yung gas pipe na yan, part yan na exposed structure. Yung gas piping, yung mga gas pipe, nandito na yan sa ibabaw nito, exposed structure. Yung open to structure to be painted. So, matik na yun, pasok na yan sa ano, yung mga gas pipe. So, ganun lang ah. Ano to? Ba't sobra? Kasi sobra tayong bilang ng pinto. Gayaman. Bali ganun lang. Tapos sa vestibule, nilagay ko lang talaga dito. Vestibule wall 13.4. Pero pag titignan naman yung vestibule wall, parang 2 feet lang dun yung mga 2 to 3 feet lang dun yung pipinturan sa ibabaw. Kaya nilagay ko dito with aluminum and glass gypsum board wall. Para at least alam ng boss ko na may halong-halong aluminum glass yan. Para babawasan niya yung presyo. Dito yan o. Vestibule. Actually, presyo niya malaki pa rin eh. Pero okay lang yan, at least may sobra tayo sa pintura. Kung ma-approve kami, edi okay. Ito ang tatawad, kasi minsan tumatawad naman yung builder. Baka pwede mong bawasan presyo mo. Hindi pwede namin anuin to. Ayun, may presyo na eh. Prenesyo na. Total of ayan, 108,000. Tapos nagpaad ng 2.5 yung boss ko for rental ng equipment. 111,000 lahat. O, ayan. I-send ko rin sa itong presyuhan namin. Kaya di mo naman kailangan to. Kailangan mo maintindihan kung paano ko sinusukat yan. Yung exterior. Yan lang. Aralin mo yan. Tapos reviewin mo yung Everett Cadillac. Balikan mo yung Everett Cadillac. Intindihin mo yung description ng Everett Cadillac. Send ko ulit sa'yo. Depende yun sa hinahanap nila. Ha? Kasi yung Everett Cadillac, buksan natin, net lang. Sabi sa Everett Cadillac. Sabi sa Everett Cadillac, yung scope of work, buksan natin. So reviewin mo muna yung Bobs kung paano tinira yung ano, kuha ka idea dun. Then diretso ka na sa Everett Cadillac. Sa Everett Cadillac mayroon kasing scope of work. Puntahan natin yung base bid. Everett Cadillac. Okay. Sabi dito sa finishes,
Ito yung mga titirahin. Drywall, wood wall panel. Yung wall tile, din naman natin trabaho yan. Ceiling, tignan mo yung mga ceiling kung ano, kung yung hard ceiling, matic yan eh. Yung ceiling tile, hindi yan atin. Hard ceiling, matic sa atin yan. Interior, exterior paint. Carpet, epoxy lang yung sa atin. Epoxy flooring lang yung atin. Tignan natin, pan field. Depende sa wood base. Wood 1 in the showroom. Tignan mo itong WD1 kung ano to. Kung pre-finish ba to o painted. Tapos gagawa ng alternate na sukat. Diba? Send ko sa'yo to para ano, ready ko lang. Sa Everett Cadillac, yan yung ano, yan yung focus mo, finishes. So sabi kasi dito sa Everett Cadillac, nasa pa naman nata yung description eh. SD budget lang, parang budgeted lang talaga na pricing. On DID set of drawings, please use these drawings along with the scope sheets in building connected to budget this project. Tapos scope sheet yung isi-send ko sa'yo. Itong part na to, scope sheet yan. The DID plans only show 2 levels. We want to explore addition ng second floor over service drive, as well third floor over the office area. Please put some conceptual alternate pricing. Ibig sabihin, iba yung presyo dito, iba yung sukat mo dito sa open office area, tapos eto din sa third floor to above second floor footprint. Third floor would be additional office, include additional finishes over to match surrounding offices. So iba yung sukat ng alternate 2, tapos iba yung sukat itong base bid, yung itim. So send ko sa ito. Tapos Everett Cadillac, balikan mo to, reviewin mo to, kasi mamaya banata mo yung Everett Cadillac ko pag uwi. Pukusan mo dyan yung lahat ng mga core area, kung paano mo susukatin yung mga add alternate. Kasi tingnan mo ilang oras na lang yan, bukas yan ng alas 5. Then ano pa ba? So review na muna natin saglit tong ano ba tong gawa mo, base, tas may interior. So ito, hanapin mo tong epoxy floor covering, pipinturahan. Ito part din to ng concrete sealer, CF1. CF1 service workshop part. Ito parang trabaho rin natin to eh. Concrete sealer. Sealed concrete floor yan eh. Yan, sealed concrete floor yan, CF1. Lagay mo na lang chemically processed concrete sealer. Kasi floorings to eh. Floors na ano. Alos sa atin to, ito sa atin din. Tapos the rest wala na sa kanila na. Sa ibang manggagawa na. Sa atin to, hanapin mo to CF1 APX, area takeoff, flooring yan parehas. Sa walls, PT1, accent color to. Parehas lang yan sa field color. Ito wet wall. Hindi naman epoxy to. Hindi epoxy. Benjamin Moore pala gusto nila. Benjamin Moore na brand yung gusto nila. Kasi kalaban ng Sherwin-Williams yun. Interior grade latex, paint eggshell, finish wall. Okay. So, Eco-Spec latex. Showroom and corridor.
Tapos doors, except accent colors are used. Ang mo intindihin to, pintura pa rin yan. Paint on restroom, wet walls, pintura pa rin yan, isa lang yan. Accent paint, isa lang lahat yan. Wall covering, eto, dadaanan mo muna ng pintura yung dadaanan nito. Umaga, isukatin mo muna ng pintura, tapos dadaanan mo nito. Okay? Wall covering. Kasi yung wall covering, iba presyo namin yan. Ay, lagay mo doon, vinyl wall covering, vinyl wall covering, i-title mo. Sabi naman dito sa banda, customer touch point area in offices. Ibig sabihin may specific na pwesto doon. Eto wala to, hindi sa atin tong walnut veneer. Wala, hindi sa atin yan. Exposed column. Pwede nating pinturahan to pero by count to pag column. Halos ito lang pala pipinturahan dito Sa exterior painting naman, ganun din. Primary cladding. Exterior paint finish, APT1, exterior paint. Isa lang to. Isa lang yan. Isang sukat lang yan. Kung parehas lang naman ang surface na apakan. So, kunyari, ang page to, 16. Kunyari sa floor plan. Anong floor plan to? Level 2 sa second floor. Ito yung alternate to ata yung second floor Office space service link. Above second floor, footprint. Third floor would be additional office space. Ito, third floor ba to? Level 1 to Analyze kung maigi itong gawa mo. Tapos, ito, pader ba to? Na-confirm mo, pader to. 10 feet high to 10 feet high. 10 feet high na pader. Sige, alamin mo to kung pipinturahan lahat to. Then, iba yung add alternate, gawa category, add alternate. Level 2. Hindi ko lang magets, parang since wala naman third floor, parang pagkakaintindi ko dito sa add alternate 2, the floor above second floor footprint. Third floor would be additional office space, additional finishes over the area to match surrounding offices. Feeling ko gagawa ka ng add alternate 2 for third floor. Pero susukatin mo pa rin siya sa second floor kasi nga wala naman yatang third floor. Tama? Wala naman third floor Parang gagawin mo, susukatin mo ulit siya yung third floor, yung second floor para magkaroon ng alternate for third floor. Kasi nga wala nga silang kasi optional lang yung third floor Second floor footprint. Above the second floor footprint. Same lang. That will be additional space included. Ang tanong kasi dito, kung kopyang-kopya lang ba yung itsura ng second floor? O yung mga shell building part lang, mga perimeter wall lang, mga gilid lang ng wall. Buong paligid lang, hindi kasama yung gitna. Kasi ito, perimeter walls na to Kasi pag bago lang yung building, pader lang lahat yun sa gidli. Sa third floor. Yung third floor, i-double check mo kung paano siya add alternate. Kasi pag ganyan, pwede naman natin doubling.
Gawin mo sa third floor, siguro sukatin mo na yung buong flooring, kung pipinturahan din yung buong flooring, pati yung buong ceiling. Gagamitin mo rin na pang sukat yung second floor. Mas lalagay mo dito category, add alternate to. Tapos dito naman sa add alternate 1, office space above service lane. Above service lane. So may service lane. Above service lane. Ito ata yung service lane eh. Yun, sa taas na ito, may opisina din. Susukatin mo na lang rin yan. Service lane. Magulo rin siya, no? I-review mo muna to, yung magagawa mo lang. Bilangin mo yung mga pinto kung kinakailangan. As alamin mo yung mga pwedeng sukatin. Mamaya ko pa ito makukompleto eh. Gawa ang category dito, add alternate 1, add alternate 2. Ito magkakaroon doon ng opisina above ng service lane. So ito yun possible. Second floor ba to? Ito level 1 to eh. Kaya sa ibabaw na ito magkakaroon doon ng opisina. Ito ata yun dito. Pero walls lang kasi yung option eh. Walls pa lang. Bukod yata yung sukat ng office above sink. Bukod ba yung sukat nun? Then dali lang naman to. Parang pagbubukurin mo lang to. Gagawa ka ng sukat na ito. Office space above service lane. Include additional finishes over this area. Match surrounding offices. Hindi ko maintindihan kung yung office lane, office space above service lane ay magkakaroon ng mga walls sa gitna. O yung paligid na walls lang muna yung susukatin natin. Ay, 3D to ah. Ito pala, pwede scanin no, para makita mo yung buong lugar. Back wall ng showroom. Tapin mo dito yung service lane. Ito service wall. Service lane area. Ito, try mo i-scanin to ba makita mo yung itsura ng service lane above service lane. Service wall. Ito pala elevation Balikan mo tong Everett Cadillac after mo mag-review ng Bob. Mamayang gabi na tong kay Everett Cadillac Sukatin mo lang yung maintindihan mo. Bukod yung sukat nung above nito, add alternate 1 to. Tapos add alternate 2, parang inulit mo lang ata yung yung gilid na pader, perimeter wall ng ng third, kasi para sa third floor siya. Parang ready to go na project. Sukatin mo lang yung paligid na pader. Double check mo kung pares tayo ng intindi, kasi ang pagkakaintindi ko talaga rito, ulitin mo lang yung sukat ng second floor, tapos gagawin mo siyang third floor. Ulitin ko lang yung sukat ng second floor, tapos ilalagay ko add alternate to third floor above second floor footprint. Yan yung title ko dun sa category. Tapos same lang, to match surrounding offices. Parang ang point nila, optional do. Medyo kawig lang rin ng second floor yung magiging lugar. So kung ganito yung itsura ng second floor, ito yung second floor So susukatin mo ulit siya, pero third floor na. So parang dumuplicate ka, pero ibang category. Bukod kasi presyo nun. Gets mo na? Sige, yun lang.